Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa. Sa lahat ng mga nasa tahanan, nagsisimba via online. Sa lahat ng nasa abroad, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Maganda po bang umaga? Maganda ba ang gising? Nanalo ba ang binoto nyo? Ayun na lang. Ano po? Hindi natin alam. Pero kahit sino pa man yan, magandang umaga dahil bigay ito ng Diyos. Bigay ito ng Diyos. Kaya patuloy na lang nating ipagdasal ang ating mga hinahalal na pinuno. No? Hinahalal kasi hindi pa naman tapos yung pagbibilang sa ibang mga lugar. Hindi pa tapos yung senatorial voting natin o yung pagbibilang ng boto sa senatorial race. Malamang sa iba, tapos na sa mga iba't ibang mga lungsod, no? Pero pagdasal natin ang mananalo, pagdasal natin ang ating bansa. Ngayong araw na ito, ginugunita po natin ang aparisyon ng mahal na Birhen ng Fatima. Hindi lang po isang beses nag-aparisyon ang mahal na Birhen sa Fatima, kundi 6 na beses. 6 na beses nagpakita ang mahal na Birhen mula May 13, ngayong araw na ito, hanggang October 13, 1917. Ang mga nakasaksi sa aparisyon ng mahal na Birhen ay ang 3 kabataan na sina Lucia, Francisco at Jacinta. Alam niyo po, ang pagpapakita ng mahal na Birhen sa Fatima ay para hikayatin ang mga tao na magdasal ng Santo Rosario, magsisi at magbalik loob. Yun yung 3 dahilan ng mahal na Birhen. Kaya siya nagpakita sa Fatima, ang magdasal ng Santo Rosario, magsisi sa kasalanan at magbalik loob sa Diyos para magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Kung tutuusin, napakadali lang naman sana gawin ang mensahe ng mahal na Birhen. Hindi po ba? Ang dali lang naman mag-rosaryo. Ang dali naman magsisi. Ang dali namang magbalik loob. Kung ito ang sagot para magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Madali po ba? Talaga bang madali magdasal? Madali ba magdasal pag 6 o'clock ng umaga? Hello? Tapos ganyan, no? Medyo malamig-lamig pa, umulan pa kagabi. No? Parang madali ba magdasal na yon? Di ba ang hirap bumangon? No? Di ba? Ang hirap bumangon. No? Sarap na lang matulog. Madali bang magsisi sa kasalanan? Paano kung hindi mo naman nakikita ang iyong kasalanan? Madali ba yon? Madali ba magbalik loob? Paano kung
ikaw ay may tampo sa Diyos, madali bang magbalik loob? Hello? O yan na naman, wala na naman akong kausap. Nakatulala na naman po sila. Yan, no? Hindi madali magmisa, lalo na pag may nakatulalang mga tao. Ito ang dahilan kung bakit sa ating ebanghelyo, ang sinabi sa atin ni Jesus, mapalad ang nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Yan ang tinuturing ni Jesus na mga mapapalad. Dahil gaya ng mensahe ng mahal na birhen, hindi ito madali. Hindi madaling makinig sa salita ng Diyos. Hindi madaling tumupad sa salita ng Diyos. Bakit ba hindi madali? Ang hirap unawain ng Diyos. Hindi ba? Hirap unawain ng Diyos. Ang hirap unawain ng kanyang mga salita, ng kanyang mensahe. Ang hirap sumunod sa Diyos. Ang hirap. Lalo na kapag madami kang naririnig, madaming bumubulong at umuudyok sa'yo, hindi madaling makinig sa Diyos. Kahapon ba, may bumulong sa inyo? Hello? May bumulong na may inabot? Wala? Yun lang, kaya ang hirap walang abot no? Nag-iintay tayo ng bulong na may abot. Pero ang hirap pag ganyan, yung meron ka ng iboboto, tapos may bubulong sa'yo, no? As meron yung bulong, may abot, naku, nagulo na yung isip mo, hindi ba? Maraming ganyan. Yung biglang nagpalit ng isip dahil may narinig na bulong. May nag-udyok, di ba? Ang hirap makinig, lalo na kung ang dami mong napakikinggan, ang daming boses na nagsasabi sa'yo. Ang hirap to pa rin ng salita ng Diyos, lalo na kung may sarili kang plano, may sarili kang gusto. Ang hirap po? Dahil ang pagpapakabanal ay hindi madali. Pero sinasabi ni Jesus, ito ay posible. At higit sa lahat, ang isang banal ay tinuturing na mapalad. Mapalad. Gaya ni Maria, siya ay bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Hindi lang dahil dinala niya sa kanyang sinapupunan si Jesus, kundi higit sa lahat dahil siya ay marunong makinig at tumupad sa salita ng Diyos. Hindi naman siya magiging ina ng anak ng Diyos kung hindi siya nakinig sa sinabi ng anghel. Hindi naman siya magiging ina ni Jesus kung hindi niya tinupad ang kalooban ng Diyos. At yun ang pagiging mapalad na sinasabi ni Jesus. Nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Madali? Hindi. Dahil gaya ni Maria, may sarili siyang plano. Anong plano niya? Pakasal kay San Jose. Anong plano niya? Abay, syempre. No? Magkaroon sila ng sarili nilang anak ni San Jose. Yun ang kanyang plano. Pero dahil nakinig siya sa sinabi ng anghel at tinupad niya ang salita ng Diyos, siya'y naging mapalad sa babaeng lahat. Alam niyo po, malapit sa akin ang Fatima ngayon. No? Ngayon na lang. No? Ngayon na lang. Bakit? Alam niyo po, last year, bandang October, bago magdiwang, noong huling aparisyon ng mahal na Birhen ng Fatima, nasa Fatima po ako noon. Nasa Fatima po ako, nasa Portugal po ako noon, na biglang nag-ring ang aking cellphone. Gulat ako. No? May tatawag mula sa Pilipinas. Pag ganun, hindi ko sinasagot. Bakit? Kasi mahal ang tawag. No? Mahal ang tawag. Pero nung nakita ko ang pangalan, bigla akong sinagot. Bakit? Ang pangalan, Father Reggie Malikdem. No? Monsignor Reggie Malikdem. No? Siyempre, kailangan ko sagutin. No? No? At nung tinawagan niya ako, ang sabi niya,
Father, kamusta ka? Ang dali namang sagutin. No? Mabuti po. Ito po, nandito ako sa Fatima. Ang ganda-ganda dito. Ang sarap-sarap ng weather dito. Ang ganda ng lugar. Ang linis. Di ba? Sarap sagutin. Nasa abroad ako eh. Ang sunod niyang sinabi, Father, magiging parish priest ka na. Sabi ng kardinal, ikaw ay lilipat sa Nuestra Señora de la Soledad. Tapos sunod na tanong, kamusta ka? Di ba ang hirap sumagot na? No? Ang hirap ng sumagot. Di ba? Kilala ko eh. Alam ko na itong lugar natin eh. Dahil di ba, nung si Father Douglas pa ang ating kura paroko, nakakapagmisa na ako dito eh. Nung si Father Jerry pa, nakapagmisa na rin ako dito. Alam ko yung lugar. No? Nung nasa Fatima ko, ang ganda ng lugar. Ang daling sabihin, ay mabuti, ang ganda. Ang linis. Ang sarap ng weather. Nung sinabihan akong lilipat ako sa Nuestra Señora de la Soledad, ang hirap sabihin, okay ako. Ang hirap sabihin, ang ganda. Bakit? Siyempre, galing ako sa ermita. Ayun ang aking assignment nung mga panahon na yon. Sa ermita, ang dali ng buhay. Naka-aircon pa kami doon. Aircon ang simbahan. Ang dali magmisa. Pero, ganun nga. At nung ginagawa ko yung homily ko, nung nabasa ko ang gospel sa araw na ito, totoo nga ang sinabi ni Jesus, mapalad ang nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Fast forward, May 13, kapistahan ng mahal na Birhen ng Fatima, totoo nga, at ramdam ko ang pagiging mapalad ko. Kasi nakinig ako at tinupad ko ang plano ng Diyos. Siguro kung natakot ako, kung nagpadala ako dun sa dumi ng kamba, kung nagpadala ako dun sa lugar, itsura ng lugar natin, siguro hindi ko mararamdaman ang pagiging mapalad kasi hindi ko tinupad ang kagustuhan ng Diyos. Pero ganyan, magandang aral ito sa atin. Ang pagiging mapalad ay ang nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Ito po ang aral sa atin ng kapistahan at aparisyon ng mahal na Birhen ng Fatima. Ang maging mapalad sa pamamagitan ng pakikinig at pagtupad sa salita ng Diyos. Amen. Amen.